Okay guys, nandito ulit kami sa Kwentong Barbero. Episode 3 na agad. sa loob ng isang maghapon nakatatlong episode kami dahil sobrang biglaan itong podcast na ginagawa namin. Ako nga pala, ako nga pala si Tito, alam niyo na. Pakilala ka. Ako nga pala si Barber Lee. Pakilala ka. Tao sa Yo, kalaba. Pawi. Okay guys, eto simulan natin sa napakadaling tanong. Taga Sangkali. Alam ko, taga Pampanga. Palit Pampanga. Ikaw, Pao. Ako naman taga Valenzuela. So, ang una kong tanong, Kaylee muna. Anong story, paano ka napunta dito sa Macau? Ano lang, parang first noon 2017, bakasyon lang kami dito ng kasama yung mga kapatid ko. Tapos, biglang sinama ako ng daddy ko sa trabaho niya kasi kacar wash namin yung sasakyan ng boss namin. Ay, boss niya. Then, tapos sabi niya, naglilinis kami ng sasakyan nun. Tapos after nun dumating yung boss niya. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, bigla na lang siyang ngumiti. Parang ganun. Tapos ang goods, tapos sabi niya, the next day na sinabi niya sa daddy ko parang, yung bang anak mo naghahanap ba ng work? Sabi, napatunga nga na lang si daddy. Tapos sabi niya, oo na lang, naghahanap siya. So ayun, doon na ako nag-start. Kumbaga, nung nagpunta ka dito, as in bakasyon lang, wala kang Oo, plano na... Wala kang plano na magtrabaho. Wala. Sobrang ano lang. Sobrang random na nangyari. Oo. Wala. So ayun. Ito. To. So ayun, nag-start na nun yung journey ko nandito. Nagkatrabaho na, natuto mag-Chinese. You know. Hindi, kahit konting mga basic lang. Enough to get by. Oo. Parang ganun. Ikaw naman, Pao, anong story? Paano ka napunta sa Macau? Tol, yung mother ko kasi like, ang tagal niya na dito. OFW rin ang mami mo Oo. dito before. Tapos hanggang nabiyayaan yung mama ko. Pero ano pa kasi to bro before like Portuguese colony. Oo. Matagal na talaga. Tapos yung parang, ewan ko, amo ata ng mama ko, parang binigyan siya ng papel dito. So ayun, tas dito rin ako pinanganak. Pero sa Pinas ako nag-aaral. Doon ka na rin lumaki sa atin. Tapos ayun, di rin nakagraduate. Oh? Undergrad. Sa sobrang daming kalokohan. Tapos ayun, punta dito. Work na, diretso. Shoutout sa mga taga Valenzuela dyan. Yeah, Valenzuela hood. Ayun nga pala, sa'yo naman, anong mo dito? Anong work mo ngayon dito? Chef ako sa Studio City, sa Rossi Trattoria. Okay, shoutout sa Rossi Kabaro ko to Trattoria. si Aaron. Sim, ano kami mga Shoutout chef sa lahat life. ng chef like. Shoutout sa lahat ng kusinero all over the world. So Yes, anong sir. mo tol? Paano ka napunta sa larangan ng pangungusina? Paano ba? Like ano ba to? Hindi Passion mo ba actually, siya, o? Hindi siya passion bro eh. Like, unang job ko kasi diretso win agad eh. 5 taon na ako sa win eh. Tapos parang sabi ko kahit anong pasukan ko. Kumbaga kung ano yung opportunity na Eksakto open yung cometry pa ako galing bro. Same tol. Tapos ayun, edi sabi ko larga na kaysa wala. Tapos hanggang parang ayoko na mag-change ng ng career. Diniretso ko na. Pero so far naman, kasi sabi mo, 'di ba, hindi lahat kasi usually ang mga kumbaga yung first job nila yung talaga yung parang dream job nila. Pero ikaw sa ngayon sa estado mo ngayon, anong lagay sa ng kusina? Kumbaga ano ba, minahal mo na rin? Hindi, mahal ko na yung kusina, bro. Kumbaga ando na talaga. Yun na talaga eh. Simulat sa pool eh. Like, sabi na 8 years na ako sa kusina, bro eh. Sabagay. Kumbaga, yun, guys, minsan kasi 'di ba may mga bata or mga binata or dalaga na confused pa sa mga like iti-take nila na career, kumbaga hindi pa sila iba-iba ng faces ang tao eh. Kumbaga hindi nyo pwedeng madaliin yung sarili nyo sa pamimili. Mismo. Tulad niyan, sabi nga ni Pao, kumbaga hindi naman talaga yun yung passion niya. Kumbaga nag-grow na lang yung passion niya nung kasalukuyang nando na siya sa kusina. Kumbaga minahal niya na. So sa mga di mo rin masasabi, bro. For example, lahat ng mga graduate. Kunyari, tourism ka. Pero pagpunta mo sa ibang bansa, bro, tagalinis ka. Kumbaga Naglinis hindi pa rin, ka, iba pa rin yung iba pa rin talaga. kumbaga hindi mo alam, walang nakakaalam kung saan tayo dadalhin ng ng Pagdating mo, ang tadhana. ganda ng mga record mo, like may dala-dala ka pang mga diploma, ganito tinapos mo. Pero
di mo talaga alam kung saan ka dadalhin. Mapunta naman tayo sa'yo, Lee. Ikaw, ano naman ang naging pag-udyok mo dahil ngayong naging barbero ka? Paano ka nagsimula magbarbero naman? Nagsimula ako dito, parang patambay-tambay lang dito nun. Parang kakatambay, sabi sa akin ni David, Lee, kaysa kakatambay mo dyan, ba't di ka na lang kaya maggupit? Magdala ka ng client mo dito tapos turuan kita. Yun. Ganun. Tulad nung sinasabi ni David dun sa episode 1, di ba? Kumbaga, as much as possible, kung gusto mo rin naman, why not pag-aralan mo? Tsaka minsan may makakatagpo ka rin talaga mga tao na alam mo yun na hindi lang, actually, understatement na nga yung salitang suporta eh. Kumbaga, ang mas gusto kong gamiting term yung talagang tutulungan ka na hindi lang suporta. Kumbaga, kung nakikita nila na may hilig mo din talaga, gusto mong matuto, hindi yun talagang Iba kasi yung salita suporta lang eh. Yung mga taong ganyan tol. Oo. Kumbaga, yun talagang tutulungan ka literal. Anyway, balik tayo sa storya mo, tol. Ayun nga. Tas, syempre, alam mo, dami ko na din na-experience na work dito. F&B, cleaner, butcher. Nag-butcher ka? Butcher ng frozen, yung mga gets. mga rib eyes, sirloin, ganun. Tapos biglang hinahanap ko ang talagang gusto ko. Tapos andito na yung opportunity, andito na yung mga tropa na sumusuporta sa'yo. Tapos biglang, ang ganda rin pala ng barbero. Hindi lang pala siya basta mangungupit. Hindi katulad nung parang nakaugalian sa atin na pagbarbero. Alam mo yun, parang ang liit ng tingin sa mga barbero. Tapos, grabe nun, ang ganda para sa akin, ang ganda na experience ng barbering. Parang ito yung first love job ko. Kasi yung mga recent job ko dati, parang, basta sumahod ka lang, masuportahan mo lang yung pamilya, tapos na, di ba? Bigyan mo lang ng pera, pero ngayon parang may kasama na ng puso yung ginagawa mo. Kumbaga nagkaroon ng purpose yung ginagawa mo. Kumbaga yung kasi yung mahirap hanapin talaga eh. Kaya ang daming mga tao na nagsiswitch ng karir kasi hindi nila alam yung iba kasi yung trabaho lang dahil trabaho lang. Iba yung trabaho na gusto mo. Yung parang ang pakiramdam mo sa kanya hindi siya trabaho, parang ginagawa mo lang yung trip mo. Totoo. Kaya solid yun. Kaya sobra solid din ng mga tropa din. Like, sinuporta nila ako since day one. Huwag umiyak. Okay lang yan. So, yun. Sabi ko nga sa inyo, sa mga nanonood sa White Mesa na medyo matagal na nanonood sa akin, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, hindi nyo masasabi kung saan kayo dadalin ng mga paa nyo ng tadhana. Kumbaga, minsan, mahirap kontrain yung mga bagay. Talagang, lalakaran mo lang siya. Tipong hindi mo kasi alam kung ano yung pintong magbubukas para sa iyo. So, wag kayong mag-hesitate. Kumbaga, hangga't wala nga kayo natatapakan tao, gawin niyo lang ng gawin yung gusto niyo gawin kasi hindi niyo malalaman na yung pala yung calling niyo. Kumbaga, para dun pala talaga kayo. O bago namin tapusin tong episode na to, tong episode 3 ng kahit saan podcast/kwentong barbero. Pinag-iisipan pa namin kung anong title nitong podcast talaga na to eh. Well, try kaya natin next time sa parang sa stoplight. Pero may upuan tayo. Dala ka na upuan. Tapos ikaw, Lee, meron ka bang... Sisitayin tayo na ikaw, Lee, may gusto kong batiin or i-shoutout bago matapos shoutouts pala sa mga tropa na sumuporta sa akin since day one and sa mami at daddy ko. Sa family ko, lalo na sa baby ko, kay Ella. Thank you. Ikaw naman, Pao. Shoutout nga pala sa lahat ng tropa dyan, syempre. Gusto ko rin shoutout yung kababayan. Yon, kababayan Brand, kay Japet. At saka yung from +63. Let them know. Let them know. So yun guys, makikita nyo pa tong dalawa na to sa mga susunod nating episode. So abangan nyo yung mga yan. So yun lang. Peace. Nakatatlong content agad do. Mga promotor ni mga ideya ni Shun.